Isang maganda at mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw Sabado sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbati po sa lahat ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa mga viewers and followers of our Daily Gospel Reflection. At sa mga taga Manila Cathedral po, kayo po ay aming malugod na tinatanggap sa inyong pagdalaw sa araw na ito dito po sa Pambansang Dambana ni San Antonio ng Padua. Ngayon pong 7:30 ng umaga sa panguna po ng Rektor ng Manila Cathedral, Father Rolly de la Cruz, at ng kanyang Vice Rector, Father Bien, sa inyo po mga kasama. Maraming salamat po sa inyong gagawing pagdalaw at pagdiriwang po ng banal na misa ngayon pong ikapito at kalahati ng umaga sa araw na ito. Malugod po namin kayong tinatanggap. At pagbati din po at pasasalamat din sa mga benefactors po namin, sa lahat po ng mga tumutulong upang itaguyod ang pambansang dambana ng San Antonio ng Padua. Ang Diyos po ang bahalang gumanti sa inyong kagandahang loob sa mga tulong po na inyong binibigay sa amin. At welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita para sa araw na ito. Mga kapatid, ngayon pong araw ng Sabado sa loob ng ikalawang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagninlayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin po kay San Juan. Bahagi pa rin ito ng Bread of Life Discourse mula po sa ika-6 na kabanata, mga talata 16 hanggang 21. Sa ating ebanghelyo kahapon, nadinig natin ang kwento tungkol sa himala na pagkaparami ng 5 tinapay at 2 isda na nagpakain sa libo-libo. At sumobra pa nga ng 12 bakol matapos makakain ng lahat. At ngayon po sa kwento ng ating ebanghelyo, ang mga alagad po ay sumakay ng bangka patungo Capernaum. Habang sila ay nasa lawa, ay bumagyo at sinalpok ng malalakas na alon ang bangka na kanilang sinasakyan. At noon po ay magdidilim na, gabi na po noon. At siyempre po, ang natural reaction ay matakot. At sapagkat ng mga sandaling iyon, wala pa rin po ang ating Panginoong Hesus. Hanggang sa makita nila na bigla na lamang ay lumalakad sa ibabaw ng tubig at sinabi ng Panginoon, "Huwag kayong matakot, ako ito." Kaya lumulan sila ng bangka at nung sumakay ng Panginoon, sila ay nakarating sa kabilang pampang. Do not be afraid. God is stronger than your problems. At yan naman po ang totoo. Sinasabi ng Panginoon araw-araw, huwag tayong matakot sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki at makapangyarihan, mas malakas sa ating mga suliranin. Ang takot po ay isang natural na damdamin. Lahat naman tayo nakakaramdam nito. Kapag hindi ka na natatakot, baka ikaw na may problema. At ikaw na yung kinatatakutan ng iba. Hindi po ba? Remember that God is superior and greater than all our fears. No fear is ever strong that we cannot face and overcome with God. God is in control. Mga kapatid, fear is a part of our being alive. Habang buhay tayo, meron tayong kinatatakutan. Fear can make you, but it can also break you. Meron daw pong 3 klase ng takot. Yung pong una ay tinatawag na rational fear. Isang takot na nagmumula sa mga bagay na nakikita natin na totoo. Imminent threat. Yung alam mong totoo at hindi guni-guni lang. Ang tawag po doon ay rational fear. Talagang hindi lang guni-guni, kundi nakaugat sa katotohanan. Ang pangalawa po ay tinatawag na primal fear. Fear that is defined as an innate fear that is programmed
in our brains. Para bang natural reaction, pagkabigla, natatakot ka. Yung bang hindi mo na gusto matakot, pero dahil sa isang pangyayari, ay talaga parang automatic na ang reaction ng pagkatakot. At ang pangatlo po ay tinatawag na irrational fear. This kind of fear is one that does not make logical sense. Hindi naman dapat katakutan, natatakot. Ikaw na mismo ang gumagawa ng bagay na katatakutan mo. A person who lives by faith and not by fear is a person who believes that the God who knows us best also knows what is best for us. E bakit ka matatakot kung alam mo namang ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay? Tinuturo po sa atin ng Ebanghelyo una that God is with us even in the storms of life. Sa mga bagyo ng ating buhay, kaya naman po, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kung minsan lang, na-overwhelm tayo, we are overrun and overtaken by fear. Kasi mas pinananaig natin ang takot kaysa sa pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Our God in Jesus is not a distant God. He is not a God who is simply watching us from a distance. Siya yung Diyos na lumalapit sa atin at nagsasabing, "It is I, do not be afraid." God is a God who is always interested in helping us. Kasi nga naman, bakit ka magiging interesado sa Diyos na hindi naman interesado para ikaw ay tulungan? Because we never get interested in a God who is not interested in us. Sabi nga po ni St. John Paul II, "Do not be afraid." Because today, in a world that is full of fear, anxiety, and paralysis, we need to take that powerful advice of Jesus seriously into our hearts. Do not be afraid. It is I. Para bang sinasabi ng Panginoon, I am with you. Ano man ang pinagdaraanan mo. Trials without God will break you. But God in your trials will make you. And so with the eyes of faith, we are able to see God behind the storms in life. Ganda, no? Kapag tinitingnan mo ang mga problema sa mata ng pananampalataya, sa likod ng mga bagyo ng iyong buhay, makikita mo ang Diyos. Because no problems are bigger and stronger than God. Pangalawa, with Jesus in the boats of our life, He transforms our fear into joy. Kaya sa ating Ebanghelyo, nang makita ng mga alagad na si Jesus ang lumalakad sa ibabaw ng tubig at sumakay sa bangka na kanilang kinalululanan, ang kanilang takot ay napalitan ng kagalakan. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka. That is why, when trials come along our way, do not ask God why He is allowing them to happen. Instead, ask Him what He wants you to learn sa mga bagyo, sa mga pagsubok na maaari pinagdaraanan mo sa iyong buhay. Tanungin mo siya, Lord, what is it that you want to tell me? Ano ba ang mensaheng dala mo sa likod ng mga problema at krus na pinagdaraanan ko ngayon? Our choice to be happy is what has made us the kind of happy persons that we are today. We can choose to be happy even in the midst of difficulties. And so turn your fear and worries into prayer and see how God will turn your battles into blessings by turning your sorrows into joy. Pangatlo, Jesus accompanies us in reaching our destinations. Kaya nung sumakay na sa Jesus sa bangka, tuwang-tuwa naman ang mga alagad at hindi nila napansin sila ay nakarating na sa kabilang pampang. God is our personal GPS, and He will lead us to our final destination. Kaya lahat po ng nangyayari sa paglalakbay natin sa buhay kasama ang Panginoon ay may dahilan. Kasama ang Diyos sa ating paglalakbay, hindi kailanman tayo maliligaw. Makakarating tayo sa paroroonan, bagamat may mga pagkakataon na may mga bagyo din tayong pagdaraanan. God works according to His plans. Learn to trust Him and go where God is leading you. Don't worry, because He is with us. He accompanies us. Do not be afraid, because God is stronger and bigger than all our problems. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maraming salamat po sa patuloy niyong pag-alalay sa amin at sa lakas na iyong binibigay sa mga sandaling kami humaharap sa mga bagyo
ng buhay. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming lakas. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po ay inyo nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Kung inyo pong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Mga kapatid, sa araw na ito, sasagawa din po sa Pambansang Dambana ng San Antonio ng Padua ang kawang gawa ni San Antonio sa isa po sa mga barangay na sasakupan ng parokya. Sa lahat po ng mga organizations ng simbahan na responsable po sa pagkakawang gawa ngayon, maraming salamat po sa inyo. At sa inyo pong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Pambansang Dambana ng San Antonio, lubos po ang aming pagkilala at pasasalamat. Sa darating pong April 23, celebrate po natin ang ika-5 anibersaryo ng Solemn Declaration ng ating pagiging ika-25 Pambansang Dambana sa Pilipinas. Samahan niyo po kami sa araw na ito sa pagpapasalamat sa Diyos. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak ng Espiritu Santo. Amen.